Isipin mo, ikaw ay muling nag-reincarnate sa isang bagong mundo at sinanay ka ng tatlong makasaysayang bayani, na nagawang maisil ang isang masamang Panginoon. Malamang ito'y nakaka-excite subalit hindi ito ang naging reaksyon ng bata, lalo na nung magising siya at sa halip na makita niya ang kanyang ina at ama na katulad ng karaniwang mga sanggol, kaso ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang bungo at isang babae na tila mami at isang matandang multo. Natatakot siya at nagsimulang umiyak at iniisip na baka masaktan siya nila, subalit sa pagtataka niya, sila pala ay mababait at binibigyan pa siya ng pangalang William. Matapos ang 6 na buwan kasama sila, ipinakita niya siya sa labas ng kanilang tahanan at ito ay isang templo at sa unang pagkakataon na lumabas ang maliit na William, namumutla siya sa sobrang ganda ng paligid. Sa simula ay iniisip niyang napunta siya sa masamang lugar, baka ito'y sa impyerno. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang maswerte siya at nagpapasalamat sa bagong pagkakataon sa kanyang buhay. Sa paglipas ng 3 taon, nag-umpisang mag-aral si William tungkol sa mundong ito mula kay Gus, ang matandang multo. Hinahangaan ni William si Gus dahil sa katalinuhan nito at sa dami ng mga bagay na itinuturo nito sa kanya, naniniwala si Gus na may malaking kapangyarihan ang mga salita at upang ipakita ito kay William, isinulat niya sa hangin ang isang mahiwagang salita na biglang naging apoy. Namangha ng sobra si William at sinabi ni Gus sa kanya, "William, ikaw ay maging isang salamangkero." At habang sila ay naglalakbay sa paligid ng templo, natutunan ni William ang tungkol sa mga Diyos ng mundong ito. May isang imahe ng Diyosa na nagpukaw ng kanyang kuryosidad, kaya't tinanong niya si Mary ang tungkol dito at ipinaliwanag ni Mary na ang imahen ay kay Diyosa Gracefield na nag-aalaga ng cycle ng buhay at kamatayan. Di nagtagal ay dumating si Blood at ito ang bungo, ito'y may dalang baboy para sa hapunan at habang kumakain, sinabi ni Blood kay Little William na tuturuan niya itong mangaso kapag malaki na siya. Ngunit sa palagay ni Mary ay maliit pa si William at hindi dapat mag-alala sa mga bagay na iyon sa ngayon, sumasang-ayon si Gus kay Mary at sa palagay niya, dahil matalino si William dapat itong magpatuloy na mag-aral ng mahika. Sa kagandahang pangyayari, sa kabila ng 3 taon ay marunong nang magbasa at sumulat si William at sa isang araw habang sila ay kumakain, tinanong ni William si Mary kung saan nanggagaling ang tinapay na kanilang kinakain dahil sa wala naman silang kusina. Ngumiti si Mary at sinabing ito'y isang sekreto, at doon ay ramdam ni William na may mga lihim silang hindi niya alam, madalas siyang magtanong kung bakit sila nakatira ng malayo sa iba, bakit walang ibang tao na tulad niya, at bakit ang kanyang 3 kasama ay hindi buhay tulad niya. Subalit mayroon ding lihim si William sa loob niya, na nagbabalik alaala ng kanyang buhay bilang isang tao bago siya napunta sa mundong ito at matapos ang ilang taon, nakikita natin na lumaki na si William na nagsasanay kasama si Blood. Sinasabi ni Blood na mahalaga ang malalakas na katawan, dahil sa pamamagitan nito'y maari mong malampasan ang halos lahat na parang pagsasanay ng isang superhero pero sa impyerno. Matapos ang masikap na pagsusumikap at maraming pagpapawis, nagsimulang mag-aral si William ng mahika kay Gus at naging magaling na siya sa paggawa ng apoy gamit ang kanyang mga salita, ngunit patuloy pa rin siyang nag-aaral na mapanatili itong kontrolado. Sinasabi ni Gus kay William na iwasan muna na gamitin ang labis na malakas na mga spell at sa kanyang paniniwala, mas mabuti pa ring maging magaling sa mga basic na mga spell. Si Gus ay may kakaibang pananaw din. Sinasabi niya kay William na ang pinakamalakas na bagay sa mundo ay hindi ang mahika kundi ang pera at biniro pa niyang sinasabi, kung marami kang pera, maaari mong malutas ang anumang suliranin, at dapat matuto si William na maging matalino dito. Kapag dumating na ang gabi, nag-uusap sina Mary at William tungkol sa mga Diyos na hindi gaanong mababait, isinasalaysay niya ang isang Diyos na tinatawag na Stagnate, ang Diyos para sa mga katulad niyang si Gus at si Blood, na hindi talaga nabubuhay. Pinapahayag niya kay William ang isang bagay na nakakagulat, noong unang panahon, silang 3 ni Gus at Blood ay tulad ni William, sila ay mga tao, ngunit may nangyaring hindi maganda na nagpasya sa kanila na sumama kay Stagnate at iwan ang mga mabubuting Diyos. Ngunit huminto si Mary sa pagkwento, sinasabing ito'y itutuloy niya sa ibang araw at sa paglipas ng panahon, lumalaki si William at natutunan niya kung paano mangaso mula kay Blood. Kaso may malungkot na nadarama si William sa mga pagkakataong ito, nang makipag-usap siya kay Blood tungkol sa kanyang nararamdaman, nauunawaan ito ni Blood. Hindi rin niya gusto ang makakasakit ng mga bagay, ngunit kung minsan ay kailangan itong gawin upang mabuhay at isang araw,
naisipan ni Blood na subukan kung gaano nakalakas si William, kaya't sinimulan nila ang isang friendly fight. Sinabi ni Blood kay William na maaari niyang gamitin ang lahat ng mahika na itinuro sa kanya ni Gus, at nang sinimulan na nila ang sagupaan, mabilis na lumapit si Blood kay William subalit agad namang umiwas si William. Sinubukan ni William na hulihin si Blood gamit ang isang spell na gumagawa ng mga bitag, ngunit malakas si Blood at nagawang makatakas. Sa dulo, si Blood ang nanalo, pero labis siyang nagpapasalamat sa dami ng natutunan ni William sa kanyang edad at sinabi ni Blood na noong una ay hindi niya iniisip na dapat alagaan si William, ngunit ngayon ay naniniwala siya na si William ay espesyal at maaaring makatulong sa kanila. Kinabukasan, abala si William sa pagtatrabaho sa mga bukirin at binanggit ni Mary sa kanya na pupunta siya sa templo upang magdasal at doon ay nakapansin si William na madalas itong pumupunta doon, at sinabi na rin ni Mary sa kanya na hindi siya pinapayagang pumasok. Matapos mag-ensayo kasama si Blood, nakita ni William si Mary na may dalang tinapay mula sa loob ng templo at kinabukasan dahil sa kuryosidad ni William, doon ay naisipan niyang pasukin ang templo ng palihim matapos si Mary para alamin kung ano ang ginagawa nito. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang napapaligiran si Mary ng mga apoy, sumubok si William na iligtas ito ngunit nasaktan siya sa proseso. Nakahiga sa kanyang kama na nasusugatan, labis na nalulungkot si Mary at naiisip na ito'y kanyang kasalanan, nadama rin ni Blood ang panghihinayang at sinabi niyang dapat niya na mas bantayan pa sila. Agad na sumali si Gus upang subukan ang pakiramdam ng lahat, sinabi niya sa kanilang hindi gaanong masama ang pinsala kay William at gagaling ito, ngunit maaring mag-iwan ito ng peklat. Noong sinabi ni Gus ito, biglang nagising si William at labis na nalulungkot si Mary at iniisip niya na ang lahat ng nangyari ay kanyang kasalanan, inamin niyang ang espesyal na tinapay na ibinibigay niya kay William ay mula sa napakahalagang diyosa na tinatawag na Mater. Inamin rin niyang ito ay parusa para sa kanya dahil sa maling desisyon na ginawa niya noong matagal ng panahon, kasi mas pinili niyang sumama kay Stagnate sa halip na manatiling tapat kay Mater. Subalit ang mga tinapay na ibinibigay niya kay William ay bilang pagsusumikap niya na magdasal kay Mater kahit na siya ay nasasaktan, ginagawa na niya ito mula bago pa ipinanganak si William, at dahil dito pumasok sa isip ni William at naisipan niyang sumama sa kanyang pagsamba kay Mater. Mabilis na lumipas ang 5 taon at 1 araw, matapos ang lahat ng mga panahong ito, nakakita si Mary kay William na sobrang matagal at sincere na nagdarasal ng walang ingay, at tumagal ito ng 5 araw. Lubos siyang ipinagmamalaki ito at pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, oras na para kay William na pag-aralan ang mas maraming mahika, tinuruan siya ni Gus ng mas advanced na mga spell at pagkatapos ng mga aralin kay Gus, natutunan na ni William ang mga ito. Nagpapalakas siya kasama si Blood, may sorpresa si Blood para kay William at nakuha niya ang isang bungo na magiging kalaban ni William at nabuhay ang bungo at handa nang sumalakay kay William, ngunit agad itong natalo ni William gamit ang espada. Labis na na-impress si Blood at naniniwala na handa na si William para sa mas malaking pagsusulit. Pumunta sila dalawa sa malapit na lungsod at natagpuan ang isang nakatago na daanan sa ilalim ng lupa. Ipinahayag ni Blood kay William na dati itong puno ng mga tao, ngunit ngayon ay puro mga nilalang na katulad ng mga patay na ang bumubuo dito, at inanyayahan niya si William na dumaan sa daanang iyon at bumalik ng mag-isa. Nang magsimula si William, biglang nagpakita ang 2 bungo subalit walang anumang problema nang nilabanan niya ang mga ito. Naisip ni William ang kanyang buhay at ibinahagi na lagi siyang nag-iisa sa kanyang dating mundo, ngunit sa mundong ito, lagi na niyang kasama si Gus, Mary at Blood. Habang nag-iisip siya, biglang may lumapit na iba't ibang nilalang na umaatake sa kanya at doon ay tumalon si William gamit ang mahika at ginamit ang kanyang espada para patayin ito. Subalit nasira ang kanyang espada, nagulat si William at doon ay nagpanik siya at iniisip na hindi na niya kayang may pagtanggol ang sarili, ngunit sa kanyang paligid, napansin niya ang isang sibat na nasa lupa. Sa unay iniisip niyang simpleng sibat lamang ito, ngunit natuklasan niya na ito pala ay espesyal at gawa ng mga dwarves, lalong nagiging kakaiba ang mga pangyayari nang makita niya si Gus sa mga usok. Ngunit may hindi tama kay Gus, nagsimula itong umatake sa kanya upang masaktan siya, labis na naguguluhan si William, at napatanong kung bakit ito ginagawa sa kanya ni Gus. Nagiging mas intense pa ang sitwasyon nang gamitin ni Gus ang mahika upang buhayin ang isang malaking bato na umatake kay William,
subalit napansin ni William ang mahina nitong bahagi at gumuho ang bato. Kaso hindi pa natatapos si Gus, patuloy siyang gumagamit ng mahika para umatake kay William at isang spell niya ang tumama kay William, at dito'y napagtanto ni William na ang sibat na kanyang natagpuan ay epektibo laban sa mga espiritu. Naisip niya na marahil ay dapat niyang harapin si Gus ng totoo, subalit pagdating ng oras ng pagsalakay, hindi niya ito nagawa at hindi niya kayang masaktan si Gus at palaging iniisip ni William na si Gus ay parang kanyang lolo at sa katunayan, mas pinili pa niyang masaktan siya kaysa masaktan si Gus. Bigla na lamang namutla si Gus at nagsimulang tumawa ng malakas, sinabi niya kay William na ginugol lang niya ang lahat para magbigay sa kanya ng mahirap na leksyon. Medyo nagulat si William dahil nararamdaman niya na hindi buong katotohanan ang sinasabi ni Gus, ngunit pinili niyang manahimik at matapos ang araw na iyon, mas madalas na pinupunta ni Blood si William sa lugar na puno ng mga undead creatures. Gusto niya pang mapabuti pa ang kasanayan ni William sa paggamit ng sibat at napansin ni William na mas madalas na siyang pinapadala doon, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na gaanong nakakatakot para sa kanya ang mga undead creatures. Isang gabi, may idea sina Gus at Blood na turuan si William tungkol sa isang masamang ugali na karamihan sa tao ay ginagawa, tinatawag itong sugal at subalit bago pa man magsimula, pumasok si Mary at pinagalitan sila ng malakas. Ramdam ni William na pareho silang pinagalitan ng parang isang ina, na kung paanong palaging pinapagalitan ang anak niya araw-araw at ng sumunod na araw, sinabi ni Gus kay William na malapit nang mag-15 years old si William. Sinabi rin niya na may malaking hamon siyang kakaharapin laban kay Blood at matapang na sinabi ni William kay Gus na handa siya at gusto niyang manalo, ngunit biglang sinabi ni Gus ang isang lihim. Ipinakita niya ang posibilidad na maaaring maging magandang ideya na pagtagumpayan ni William ang pag-aawayan nila ni Blood, labis na naguguluhan si William, bakit nga ba niya gagawin iyon pero subalit hindi niya nakuha ang sagot mula kay Gus, Blood o Mary ukol sa kanilang nakaraan. Dahil doon, naisipan niyang hindi pakinggan si Gus, sumagi sa isip ni William na pagdating ng kanyang pagkabinata, kinakailangang pipili siya ng isang Diyos na sasambahin sa buong buhay niya, at bilang kapalit ay magkakaroon siya ng espesyal na biyaya. Ngunit binalaan siya ni Blood na ang mga biyayang ito ay maaaring may mga pagsubok at sa pagiging isang ganap na adult, inisip ni William na dapat niyang piliin ang isang Diyos. Dahil dito, inisip nilang magdiwang sila ni Blood at nag-inuman sila at naging maligaya ang lahat, ngunit nang bumalik sila sa kanilang silid, napansin at napasilip sila ng tingin kay Mary habang nagpapalit ng damit. Sumubok si William na tumingin ng hindi napapansin, ngunit natapilok siya at nahuli sila ni Mary, labis na galit si Mary at bigla niyang sinampal si William sa kanyang mukha. Kinabukasan, habang nagtatraining si William, lumapit si Mary na may dalang kinang na set ng armor at tinanong niya kung aling Diyos ang nais niyang pagsilbihan pag maabot na niya ang edad na 15 years old. Punong-puno ng kumpiyansa, sinabi ni William ang kanyang pasya at nagsimula na ang malaking pagtutuos niya laban kay Blood. Si Blood ang nagtakda ng tanging patakaran, espada lang ang gamitin at walang mahika na allowed. Habang nagsisimula ang kanilang labanan, sobrang agresibo si Blood at ginawa ni William ang lahat para ipagtanggol ang sarili gamit ang isang kalasag upang mahadlangan ang mga atake ni Blood. Sumubok pa siyang ihagis ang sibat kay Blood ngunit hindi ito nagtagumpay at pagkatapos, isang malaking galaw ang ginawa ni William, tumalon siya patungo kay Blood na hawak ang espada. Ngunit masyadong mabilis si Blood, nahuli niya si William at inihagis ito sa lupa. At ganun na lamang, doon ay natalo si William at matapos ang laban, ibinigay ni Blood ang regalo kay William at ito ay isang mahiwagang espada na kayang kunin ang enerhiya mula sa buhay ng sinumang nasusugatan nito. Sinabi ni Blood kay William na gamitin ito sa tamang paraan, nilapitan ni William ang mahiwagang espada, ito ay napakalakas ngunit binalaan siya ni Blood na maging maingat. Kung sobra-sobra niyang gagamitin ito, maaari itong gawin siyang malakas ngunit mawawala rin ang kanyang kontrol at hindi ito isang ordinaryong espada, ito ay may palayaw na, ang sumpang espada. Bumalikwa si Blood at huminga ng malalim at oras na para malaman niya ang lahat, at doon ay sinimulan ni Mary ang kwento na kung saan 200 taon na ang nakararaan, may malaking digma ang nagaganap. Nais ng mataas na hari na mamahala sa buong mundo, kaya't nilikha niya ang mga hukbo ng mga nakakatakot na demonyo upang tulungan siya, ang mga demonyong ito ay masasama at nag-aalay ng dugo kay Bathala sa mga dimensyon.
Ang dalawang Diyos na sina Tiranya at Stagnate ay hindi sang-ayon dito, nais nilang pigilan ang mataas na hari at ang kanyang hukbong demonyo, nagtipon sila ng kanilang sariling hukbo at nagsimula ang malaking laban-laban sa mga demonyo. Ngunit mayroong lihim ang mataas na hari, may sumpa siyang espada, katulad ng espada ni William, na kayang gamitin ang dugo niya upang lumikha pa ng mas maraming sundalo. Natawa si William, iniisip niyang mandaraya ang mataas na hari at itinuloy ni Blood ang kwento. Ang tanging paraan para mapinsala ang mataas na hari ay gamitin ang espadang iyan at kahit ang mga bayani, o mga mahika ay walang epekto sa kanya. Iniisip ng lahat na malapit nang magwakas ang mundo, ngunit nagkaroon ng ideya si Gus at nasurpresa si William, mabilis niyang naalala ang lahat ng mga clever na bagay na itinuro sa kanya ni Gus, at madali niyang natukoy ang plano. Iniisip niya na si Gus ay nais pumasok sa kastilyo at agawin ang sumpa ng espada mula sa mataas na hari at sa ganitong paraan, hindi ito makakalikha pa ng mas maraming demonyo. Sa tulong ng mahika ni Gus, si Gus ay makakalaban ang mga demonyo, habang si Blood ay lalaban sa mataas na hari, at si Mary ay gagamit ng kanyang kakayahan sa paggamot para tumulong kay Blood. Ngumiti si William. Iniisip niya na alam niya kung paano magtatapos ang kwento subalit kumurap si Blood at hindi ganoon ang nangyari, hindi nila napinsala ang mataas na hari dahil may isa pang sorpresa itong dala, siya mismo ay isang demonyo. Sinabi ni Blood na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sobrang husay talaga ng mataas na hari sa paggamit ng kanyang espada at kahit may tulong ni Gus at Mary, hindi nila ito natalo. Sinabi ni Mary ang natitirang bahagi ng kwento at sa halip na subukan pang talunin ang mataas na hari, ginamit nila ang mahika upang hulihin siya at ilagay sa malalim na madilim na hukay na tinatawag na The Abyss. Ngunit dumating si Stagnate, ang Diyos na namumuno sa mga undead na nilalang, at may alok siyang pakikipagkasundo at tutulungan niya silang alisin ang lahat ng mga demonyo sa lungsod kung sasama sila sa kanyang undead na hukbo. Pumayag sila, kaya't si Blood ay naging isang bungo, si Mary ay naging isang mummy, at si Gus ay naging isang multo. Tinupad ni Stagnate ang kanyang pangako at tinanggal ang mga demonyo at pagkatapos nito, inilahad nila kay William ang isang malaking sikreto, dahil sa kasunduan nila kay Stagnate doon ay hindi na sila makalabas ng lungsod at 200 taon pagkatapos, dumating si William. Ang huling bahagi ng kwento ay tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Blood na isang grupo ng mga demonyo ang nagdala kay William sa lungsod at nais nilang isakripisyo siya upang palayain ang mataas na hari. Nadama ni William ang pait ng kanyang lalamunan, alam niya kung bakit hindi nila sinabi ito sa kanya ng una at natanto niya na inaalagaan siya ng mga ito. Tinutukan ni William si Mary at si Blood at sabi niya, sana ay mas marami pa akong pakikipagsapalaran at sana isang araw, makabalik pa ako ng may bitbit na mga karanasan. Iniisip ko rin na magkakaroon ako ng pamilya at ipakikilala sila kay Mary at Blood na para sa akin ay parang mga magulang, ngunit nagbigay ng payo si Mary at si Blood sa kanya. Ibinigay ni Mary ang paalala na laging gumawa ng mabuti at magdasal, ngumiti si Blood at sinabing, ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Mahigpit na niyakap ni Mary si Will at sinabi niyang siya'y labis na tuwang-tuwa na maging ina siya ni Will at na mahal niya ito. Tinanaw ni Will ang dalawa na may kalituhan, tila ba't sila'y nagpapaalam na parang hindi na sila magkikita pa. Bigla namang dumating si Stagnate ng biglaan at narito siya upang kunin ang mga kaluluwa ni na Mary, Blood at Gus dahil sa isang kasunduang kanilang ginawa noong mga nakaraan. Bigla namang sumugod si Gus at sumisigaw, sinabihan si Will na tumakbo at naghagis si Gus ng mga malalakas na mahika. Isang sandali lang akala ng lahat ay nanalo na sila nang bigla namang mawala si Stagnate, subalit bumalik ito at sinugod si Gus at saka si Mary at Blood. Lumapit si Stagnate kay Will at inalok itong sumali sa kanyang hukbo ng mga undead at mabuhay magpakailanman kasama si Mary, Blood at Gus. Pinayuhan si Will na pag-isipan ito at iniwan siya ni Stagnate. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Will habang kanyang dinala ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan pabalik sa kanilang tahanan. Subalit kinabukasan, paggising niya, nakita niyang buhay at maayos ang mga katawan ni na Mary, Blood at Gus at noon ay ipinahayag ni Will ang isang lihim. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bago ito, kung saan hindi siya mabuting tao at ngunit ngayon, nais niyang maging mas mabuti at doon ay agad na sinampal siya ni Mary at sinabing hindi niya dapat ikabahala ang kanyang nakaraan. Kinabukasan,
Nakipagkita ulit si Will kay Stagnate at sinabi niyang hindi niya nais sumali sa undead army ni Stagnate, naimpluwensyahan si Stagnate ngunit biglang lumitaw ang mga bungo mula sa lupa at umatake kay Will. Marami ang mga ito kaya inalok ulit si Will ni Stagnate na sumali, at pati na ang kanyang sariling dugoy iniabot upang pumayag si Will at doon ay lumalapit si Will sa kopa at sa halos muntik nang magtagpo ang kanyang lips sa dugo ni Stagnate, biglang inilabas ni Will ang kanyang espada at inatake si Stagnate. Pinutol nito ang kanyang braso. Bilang paghihiganti, ginamit ni Stagnate ang kanyang mahika upang magpakita ng isang ahas at nagkagat kay Will mula sa likod, at si Will ay nagulat at biglang napahiga. Nang magising si Will, napagtanto niyang nasa isang basang kuweba siya, naroon ang isang misteryosang dalaga na nagtatanong kung bakit ayaw niyang sumali kay Stagnate. Sinimulan ni Will na ipaliwanag na sa kanyang nakaraang buhay, hindi talaga siya totoong patay, ngunit sa kanyang palagay ay wala siyang tunay na dahilan para mabuhay. Ngunit pagdating sa mundong ito, naisip niyang gustong mabuhay ng buo at masaya, iyan ang dahilan kung bakit naging determinado siyang protektahan si Mary, Blood at Gus na nag-alaga sa kanya na parang kanyang sariling pamilya. Bigla namang nagbago ang hitsura ng dalagang nasa harap niya, nagpakilala ang dalaga bilang isang diyosa ng liwanag at nagkaroon sila ng kasunduan na tutulong at magbabantay siya kay Will sa pamamagitan ng kanyang suporta. Ramdam ni Will ang sobrang lakas at nagsimulang magdasal, noong mga sandaling iyon, napagtanto ni Stagnate na nagtambalan na si Will sa makapangyarihang diyosa na tinatawag na Gracefield. Galit na galit si Stagnate, kaya't nagpadala siya ng mga bungo upang atakihin si Will subalit sa isang malakas na galaw, nasira ni Will ang lahat ng mga ito. Subalit na-realize ni Stagnate na kasama ni Will ang diyosa na ito na si Gracefield, galit na sinubukan ni Stagnate na takasan si Will subalit dahil sa tulong ni Gracefield, nakita ni Will kung saan si Stagnate papunta at ito'y diretsyong sa templo kung saan naruroon sina Mary, Blood at Gus. Binilisan ni Will ang pagtakbo patungong templo at nang makarating siya roon, nakita niya si Stagnate na malapit nang sugurin si Mary at si Blood at alam niyang hindi siya aabot upang iligtas sila kahit gaano pa siya kabilis. Bigla namang lumitaw ang isa pang diyosa at ito ay ang pinagdadasalan palagi ni Mary, napagtanto ng binata na hindi galit ang diyosa na ito sa kaibigan niya sa paggawa ng kasunduan kay Stagnate. Nakahinga ng maluwag ang babae at masaya na hindi niya napansin na napaiyak na siya, habang may pagkakataon ay isinagawa ni Will ang isang kidlat laban sa lalaki pero ito ay madali niyang napigilan gamit ang sariling mahika. Tinangkal ni Blood na sumugod at umatake subalit naiwasan ito ng kalaban at kasabay nito, ginamit ng binata ang pagkakataon na dulot ng pag-atake ng kaibigan upang magmadali at saksakin ito gamit ang espada. Patuloy siyang umatake at sa wakas ay natalo na si Stagnate na biglang nawala na lang parang bula sa harap niya. Lahat ay labis na tuwang-tuwa at nagpapasalamat kay Will ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano para sa isang malaking selebrasyon, bigla namang nanghina si Mary at si Blood habang ipinapaliwanag na ngayong nawala na si Stagnate, hindi na nila may pagpapatuloy ang kanilang buhay bilang mga undead. Bagamat labis silang nalulungkot ay binahagi nila sa binata na hindi na nila mababago ito, proud sila sa pagiging mabuting tao ni Will at nais nilang palaging gawin niya ang tama. Sa isang maikling sandali ay nakita ng binata sina Mary at Blood sa kanilang anyo bilang mga tao bago sila naging undead. Makalipas ang ilang sandali ay sumama si Gus sa kanila at nagpatuloy sa pagdiwang sa huling pagkakataon. Kinabukasan paggising ni Will ay wala na ang dalawang kaibigan at ang kanilang espiritu ay sumama na sa mga goddess. Nakatulog muli ang binata at nang magising ay nakita niya si Gus na naroon pa rin, nagtataka siya kung bakit ito ay buhay pa hindi katulad ni Mary at Blood. Ibinigay sa kanya ng kaibigan ang lahat ng kayamanan nito at ipinaliwanag na kailangan niya magbantay sa selyo, upang siguruhing hindi makalabas ang masamang nilalang na tinatawag na soldier. Binahagi niya na ito ang dahilan kung bakit may sarili siyang kasunduan kay Gracefield. Tinapos ni Will ang lahat ng kailangan niyang gawin at nagpaalam kay Gus bago simulan ang kanyang susunod na pakikipagsapalaran, kasabay nito ay pinakita ang isang alaala ni na Blood at Mary noong sila ay mga tao pa lamang at lumalaban kay Stagnate. Sinabi ni Blood na ang paparating na laban ay sobrang delikado at sinabihan ang babae na wag nang sumali. Sa kabila nito ay pinahayag ni Mary na gusto niyang lumaban sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Malalaman natin na sila ni Blood ay magkasintahan pala noon at habang nag-aayos para sa laban, nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap,
kung saan sinabi ng lalaki na kung magkakaroon sila ng isang baby boy ay dapat nilang pangalanan itong William katulad ng pangalan ni Will. Sumang-ayon ang babae at binanggit na maganda ang pangalan at talagang nagustuhan niya iyon. Pagtapos noon ay lumipat ang eksena habang tuloy ang paglalakbay ni Will kung saan pinoprotektahan nito ang kanyang sarili sa paglaban at pagtalo sa mga nakakatakot na halimaw sa kagubatan. Makalipas ang ilang araw ay natagpuan niya ang isang lungsod na lubos ng nawasak. Inikat niya ang lugar subalit wala siyang nakita na kahit ano kaya't nanalangin ang binata sa mga goddess. Umaasa na ang mga kaluluwa ng mga taong dating naninirahan doon ay makahanap ng kapayapaan. Pagkatapos nito ay patuloy niyang tinahak ang lugar sa kanyang paglalakbay at makalipas ang ilang sandali, biglang tumakbo papalapit sa kanya ang isang malaking baboy damo kung saan agad niya itong napahinto. Napansin niya ang isang pana na nakaturok sa hayop at isang elf na may dalang pana ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Galit na galit ito dahil akala niya'y kinuha ng binata ang itinuturing niyang target sa pamamana. Ipinaliwanag ni Will na ang baboy damo ang sumalakay sa kanya at siya'y nagtatanggol lamang sa sarili. Kumalma ang elf dahil doon at nag-usap sila ng sandali at maya-maya ay magkasamang niluto ang baboy damo at nagkainan. Ipinakilala ng elf ang sarili bilang si Menelder at nagtanong ang binata kung pwede ba siyang bumisita sa kanilang tahanan. Ipinahayag ng elf na hindi ito magandang ideya at ng gabing iyon, nagsindi si Will ng apoy at nagtayo ng camp habang iniisip kung bakit tila halos kaparehas lang niya ang edad ng half-elf na si Menelder. Noong siya'y nakatulog ay nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa isang malaking apoy at metal na pinto, naramdaman niyang ito ay may espesyal na mensahe kasabay ng kanyang paggising ng kinakabahan, nababahala siya na maaring may nangyari ng masama sa elf. Ginamit ni Will ang kanyang mahika upang makita kung saan ito nagtungo at sinundan ang mga bakas nito. Dinala siya ng mga marka patungo sa isa pang lungsod at nakita na may 2 tao doon, subalit bago pa siya makapagbati ay biglang may mga lalaking nakakapote ang nagsimulang magpakawala ng mga pana sa kanilang dalawa. Sinagip ng binata ang mga ito sa tamang oras at nang tingnan niya ang isa sa mga pana, napagtanto niyang galing ito kay Menelder, kasabay nito ay nagutos ang elf sa kasamahan niya na atakihin ang lungsod pati na rin si Will. Ginamit ng binata ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili at pagtapos ay ginamit ng elf ang mahika ng mga fairy na nagdulot ng pagyanig sa lupa. Pinigil ng binata ang atake sa pamamagitan ng kanyang mahika na ikinagulat ni Menelder. Sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil ang mga kasamahan ng elf at umatake gamit ang apoy na agad niyang hinarang. Sumugod ang binata sa kanya at ginamit ang magic niya upang patumbahin ang babae ng pansamantala. Pagtapos ay hinuli niya rin ang lahat ng kasamahan nito kasabay ng paglapit ng mga tao mula sa lungsod upang makausap si Will. Pinagbigay alam nila na kilala nila ang babae at ang kanyang grupo at sila ay galing sa isang nayon na sandaling lakad ang layo. Labis silang naguguluhan dahil dati ay tinulungan nila si Menelder sa gubat kaya't hindi nila naiintindihan kung bakit ito nagsagawa ng pagkilos para saktan sila. Kasabay nito ang pagdating ng isang matandang lalaki na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa lahat. Kinabukasan ay kinausap niya ang elf at grupo nito kung saan nagpaliwanag siya na madalas silang atakihin ng mga halimaw sa kanilang nayon, at marami ang namatay samantalang ang iba ay tumakas at wala ng pagkain at tirahan sa lugar. Humingi sila ng tawad dahil sa kanilang pag-atake sa mga tao at inamin ni Menelder na kanyang ideya ito. Galit na galit ang mamamayan at nais nilang parusahan ang babae at ang kanyang mga kaibigan. Naiintindihan ni Will ang kanilang galit ngunit nais din niyang tumulong sa grupo ni Menelder. Tinanong nito ang mga taga-lungsod kung makakatulong ba ang pera para maayos ang gulo at ipinakita ng binata ang supot na puno ng mga gold coins. Namangha ang mga taga-lungsod kasabay nito ay sinabi ng binata na kailangan niya ang tulong ng elf para pumunta sa kanilang nayon at sugpuin ang mga halimaw. Pagkatapos ng pag-iisip at pag-uusap sa wakas ay pumayag ang mga taga-lungsod. Nagpatuloy ang dalawa sa isang paglalakbay at pagkatapos ng isang araw ay narating nila ang nayon. Inirekomenda ni Menelder na maging maingat dahil maraming halimaw sa lugar kabilang na ang Manticore na isang nilalang na may ulo ng tao, katawan ng leon at pakpak ng paniki. Alam ng binata ang tungkol sa Manticore na lubos na kinagulat at kinamanghan ng elf. Nagtulungan sila upang labanan ang mga halimaw at iligtas ang nayon at habang iniikot ang lugar, nakita nila ang isang batang sugatan na kilala si Menelder kung saan nabanggit ng batang ito ang takot sa halimaw na sumalakay. Sinabi nitong inaasahan niyang darating ang babae upang tulungan sila at iniabot ng bata ang kanyang kamay upang hawakan ng elf.
Sa kabila nito ay nagdalawang isip ang babae at hindi niya ito hinawakan at nang mabatid niyang nag-aalala ang bata, lumapit si Will at binuhat ito at niyakap habang sinasabi na pagod lamang ang babae kaya ganon ang reaksyon nito. Matapos ang ilang sandali ay unti-unting naging magaan ang loob ni Meneldor sa bata at sa wakas ay hinawakan niya ang kamay nito. Sinabi ng bata na aalis na siya para matulog at pagkatapos ay isinara ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa kabilang buhay. Nagsagawa ng panalangin ang binata at hinihiling na pangalagaan ng goddess ang kaluluwa ng bata at pagkatapos nito, nagpatuloy ang dalawa sa isang bahay at doon ay nakilala nila si Marple na isang matandang babae. Nararamdaman nito na may malakas na espiritu sa paligid kaya't medyo nag-aalala siya, sa kabila noon ay mukhang mabait si Marple at wala itong intensyong makasakit sa kanila. Ipinaliwanag ni Meneldor kay Will na may espesyal na kakayahan ang matandang babae at nakakatulong siya sa mga kaluluwa na mahanap ang kanilang daan pabalik sa mundo at makapagpagaling sa mga nasugatan. Malungkot ang elf dahil hindi niya nasagip si Marple at ang iba pa niyang kaibigan mula sa mga halimaw na sumalakay sa kanilang nayon. Pinahayag ng babae na okay lang iyon at hindi niya dapat sisihin ang sarili at sa puntong ito ay nagtanong din siya kung maaari bang maging magkaibigan si Will at ang dalaga. Pagkatapos hilingin iyon ay nagliwanag siya at umangat sa lupa na tila ba patungo sa langit. Makalipas ang mga pangyayari ay inililibing ng dalawa ang mga namatay sa lugar at habang ginagawa ito, nagsimula si Meneldor na magbahagi ng kanyang kwento mula sa kanyang nakaraan kay Will. Binahagi niya kung paano siya nawalan ng ina noong pagsilang at hindi niya kilala ang kanyang ama. Dahil dito ay may mga taong masama sa kanyang nayon na inaapi siya at sa kanyang paglaki, nagdesisyon siyang umalis at maglakbay pero isang araw ay may isa sa kanilang grupo ang nagtaksil at pinainom ng lason ang lahat. Natira si Meneldor at nagtagumpay pa siyang makaganti sa tao na ito subalit sa kabila noon ay maraming namatay sa kanyang kaibigan. Matapos ang insidente na iyon ay nagpatuloy siya ng walang tunay na layunin hanggang sa natagpuan niya ang tahanan ni Marple. Noon ay mas bata pa ito at tinulungan siyang malagpasan ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay ay nakasalubong ng dalawa ang isang malaking gorilla na umaatake sa isang lalaki at batang babae. Agad na tinulungan ni Will ang dalawa at pinalayas ang halimaw sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ipinaliwanag ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Rebina at nagpasalamat kay Will sa pagligtas sa kanya. Ang lalaking kasama niya ay si Antonio at ibinahagi ng batang babae na dati ay may tindahan ito na nagsara kaya't naglalakbay na lang sila at nagbebenta ng mga bagay sa kalsada. Excited si Rebina sa mga kwento tungkol sa mga halimaw na napatay ng binata at inirerekomenda na silang lahat ay magpunta sa iisang lungsod. Pagdating nila sa lugar ay tumugtog ang batang babae ng magandang musika na nagpahinto sa lahat para makinig. Dito ay nagkaroon ng ideya si Antonio at ito ay tutulong si Will na magpagaling sa mga tao at kapalit nito ay bibili sila ng mga bagay mula sa kanya. Sa gabi ay kumanta si Rebina ng isang espesyal na awitin para sa kanilang grupo at ang kanta ay tungkol sa tatlong bayaning nagmula sa matagal na panahon na ang pangalan ay Gas, Blood, at Mary. Ito ay nagpalungkot sa binata habang nakikinig sa kanta dahil alam niya ang kwento nito. Pagkatapos ng awit ay lumabas silang lahat at tinanong ni Antonio ang binata kung ano ang kanyang pinakamalaking hangarin. Sinabi ni Will na hindi niya kailangan ang mga bagay tulad ng ginto o alahas at sa halip, nais niyang matuto ng mga bagong bagay at magkaroon ng mabubuting kaibigan. Kinabukasan ay pumunta sila sa ibang lungsod na tinatawag na Whitesides at nagtanong si Meneldor kay Antonio kung anong mga pangyayari sa lugar dahil matagal na siyang hindi napunta roon. Binahagi ng lalaki na may bagong leader sa lungsod dahil namatay na ang dating hari at ang anak nito na si Owen ang namumuno ngayon. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at matapos ang ilang oras ay nakarating na sila sa lungsod. Ibinahagi ni Antonio sa grupo na simula nang maging leader si Owen ay mas naging abala ang lugar, dahil nagkaroon ng mas maraming tindahan at dumadating na rin sa lungsod ang maraming barko. Nagpasya silang libutin ang lungsod at makita ang lahat ng mga bagay na inaalok nito. Namangha ang binata sa mga bagong nakita niya tulad ng mga ilaw sa kalsada, mga lugar na paliguan at iba pang mga kapaki-pakinabang na bagay. Nagkaroon sila ng masayang araw habang naglalakad-lakad pero habang sila ay nag-aayos na para sa gabi, narinig nila ang malakas na alarm at ito ay isang babala na mayroong isang dragon na umaatake sa lungsod, kung saan mabilis na pumunta ang mga sundalo upang tulungan ang mga taong nasaktan. Tumakbo si Will palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari at napansin niyang nahihirapan ang mga sundalo na labanan ang dragon.
hindi siya nakapag-isip at agad na ginamit ang malakas na spell ng kidlat upang subukan tamaan ito, sa kasamaang palad ay nakaiwas ang halimaw at nakawala sa spell na ginawa ng binata. Sinabi ni Meneldor na hindi dapat siya gumamit ng napakalakas na magic nang hindi nag-iisip dahil maaring masaktan ang ibang tao. Alam ng binata na nagkamali siya at humingi ng paumanhin habang sa kabilang dako, sinabi ng mga sundalo kay King Owen na lumisan at magtungo sa isang ligtas na lugar. Sa kasalukuyan ay nakikipaglaban si Meneldor at Will na gamit ang kanilang magic upang mapigilan ang dragon, nakayanan nilang igapos ito sa sandaling panahon ngunit nakatakas ito at lumipad palayo. Naalala ng binata ang kanyang plano na ipakita sa dragon na sila ay masasamang tao upang atakihin sila nito. Lumipad pababa ang dragon na handa nang ibuga ang apoy sa kanila subalit sa tamang oras, gumawa ang binata ng isang mahiwagang barikada na nagprotekta sa kanila at nagdulot ng pagbagsak ng halimaw sa lupa. Agad na itinapon ni Meneldor ang isang mahiwagang net sa itaas nito na tuluyan na nagkulong sa kanya. Nang makalapit na si Will sa dragon ay ginamit niya ang kanyang espada at matapang na sinaksak ito, lahat sa lungsod ay labis na masaya at nagpapasalamat habang sumisigaw at pumapalakpak para sa binata na tinuturing nilang bayani. Narinig ng hari ang ginawa nito at nais niyang makilala si Will. Nang pumunta sila sa hari ay nagpasalamat ito at sinabing namamangha siya sa lakas ng mahika nito. Nagpakumbaba si Will at sinabi sa hari na hindi niya ito nagawa mag-isa at binanggit ang tulong ni Menalder. Sa kabila noon ay tila mas interesado ang hari sa kanya at gustong magbigay ng gantimpala sa pagliligtas nito sa lungsod. Sa simula ay nag-aalinlangan si Will subalit pagkatapos ay napagpasyahan niyang tanggapin ito. Sinabi ng binata sa hari na may iba pang mga lungsod na inaatake rin ng mga halimaw at nagtanong kung pwedeng magpadala ng mga sundalo roon upang tumulong. Sinabi ng hari na hindi ito posible dahil may sarili silang mga problema na kinakaharap at kulang sila sa mga sundalo. At dahil hindi nais ng binata na manatili lang at walang gawin ay nag-alok siya na magtayo ng kanyang sariling grupo upang tumulong sa iba pang mga lungsod. Napagtanto ng hari na ito ay isang matapang na ideya at pumayag sa pamamagitan ng isang kondisyon, kailangang sumali ni Will sa hukbo ng kaharian kung saan sumang-ayon naman ang binata at nagkaroon ng espesyal na seremonya. Sa tulong ng isang pari na pinatawag ng hari siya ay formal na tinanggap bilang sundalo ng kaharian. Kinabukasan ay nagpatuloy sila para maghanap ng mga sundalo na nais tumulong sa kanya laban sa mga halimaw, subalit ang karamihan sa mga ito ay natatakot at nangangamba dahil sobrang delikado nito at umalis sa lugar nang hindi sumasali. Sa oras na inakala ni Will na wala nang tutulong ay may lumapit na lalaki na nagngangalang Raystoff, sinabi nito na siya at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay gustong tumulong kay Will. Sinubukan ng binata na sabihin kay Raystoff kung gaano kadelikado ang misyon ngunit hindi natatakot ang lalaki at siya ay desidido na sumama sa binata at pinakilala ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay may espesyal na kaganapan ang hari para kay Will at binigyan siya ng isang espesyal na espada. Sa sumunod na araw ay nagumpisa na sila at ang lahat ng mga sundalo sa kanilang paglalakbay upang tumulong sa iba pang mga lungsod. Sa kanilang daan ay nakakasalubong sila ng mga tao at tinutulungan nila ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay nagdesisyon silang magpahinga at magpalamig muna at noong mga panahon na ito, ibinahagi ni Raystoff sa binata ang isang malungkot na kwento. Ipinahayag niya na nagpadala siya ng mga sundalo para sa isang misyon sa kagubatan pero hindi na sila bumalik. Dapat na nakabalik na ang mga ito sa loob ng 10 araw subalit 20 araw na ang lumipas nang hindi pa rin sila nagbabalik. Dahil nababahala ay sinimulan ni Will at ng kanyang grupo ang paghahanap sa mga nawawalang sundalo. Matapos ang ilang panahon ng paghahanap ay natagpuan nila ang mga ito pero sila'y patay na. Mukhang isang malaking halimaw ang sumalakay sa kanila at ipinaalala ni Will sa lahat na maging maingat, dahil ang mga sundalong nasalakay ay matitibay at may karanasan na pero di pa rin sila nagtagumpay, habang patuloy silang naglalakad ay napagtanto ng binata na sila'y napaligiran ng mga mapanganib na mahiwagang nilalang. Bago pa man sila makapaghanda ang mga nilalang ay nagsimulang umatake at agad na ginamit ng binata ang mahiwagang salamangka upang palakasin ang kanyang mga kasamahan, pagkatapos ay isang malaking mahiwagang hayop ang lumitaw na sa palagay nila ay parehong hayop na sumalakay sa mga nawalang sundalo. Sinugod ng nilalang si Meneldor na isa sa mga malapit na kaibigan ng binata at malubha siyang nasaktan at bagamat maraming halimaw ang sumasalakay sa kanila, sinikap niya na tulungan ang kaibigan at sa proseso nito ay tinamaan siya ng pagsabog ng mahiwagang kidlat na nagdulot ng galit at nagpilit sa kanya na patayin ang mga nilalang.
Gamit ang kanyang bagong espada ay lumaban siya ng husto hanggang sa siya'y labis na napagod, at matapos tiyakin na maayos si Menelder ang binata ay tuluyang nawala ng malay at nang magising siya, nandun si Rostov na nagpapahayag na ang babae ay tulog pa rin ngunit unti-unti nang gumagaling. Bagamat gusto ng binata na makita agad ang kaibigan ay pinayuhan siya ng lalaki na magpahinga muna, nakaramdam ng pagsisisi si Will at ibinintang sa sarili ang nangyari kay Menelder at lumabas ito sa gitna ng mahinahon na ulan habang iniisip ang lahat ng nangyari. Maya-maya ay nagpasya siyang pumunta sa babae at tinulungan niya itong magpagaling at habang ginagawa iyon, inamin ng binata na natatakot siyang mawalan ng mas marami pang kaibigan at hindi niya maiwasang magalit sa sarili dahil hindi niya naipagtanggol si Menelder. Sa kalaliman ng pag-iisip ay nagkaroon ito ng espesyal na pakikipag-usap sa isang goddess. Nangako siya rito na susubukan na hindi maulit ang mga pagkakamali na nagawa niya noon at nagdesisyon na haharapin niya ang kanyang mga suliranin ng mag-isa. Matapos ang mga pangyayari ay umalis siya mula sa lugar kung saan nagpapahinga ang lahat pero sa madaling panahon, natagpuan siya ng kaibigan at sa pagkikita nila ay sinabi ng binata na nais niyang harapin ng mag-isa ang mga mahiwagang nilalang, inamin niya kay Menelder na ayaw niya nang humingi pa ng tulong mula sa iba. Labis na nasaktan ang babae sa narinig niya at sa sobrang galit ay sinubukan niyang suntukin si Will pero mabilis itong umiwas sa mga atake ng kaibigan, sa isang mabilis na kilos ay ginawa ng binata ang pagtulak pababa sa kanya, nilayo ng lalaki na sadyang pilayan ang kanyang kamay para hindi na siya sundan nito. Bagamat sumakit ang braso ng babae ay hindi siya sumuko at sa kabila ng pinsala, ginamit niya ang mahiwagang salamangka upang ituloy ang paglaban kay Will at pinaalala na sila ay magkaibigan at hindi siya iiwan, lalo na sa mga panahong nahihirapan ang lalaki sa kanyang sitwasyon. Sa mga salitang ito ay naging emosyonal ang binata at naiyak kaya sumang-ayon siyang hayaang sumama si Menelder sa kanya. Pagtapos nito ay magkasama silang bumalik sa lungsod at gumawa ng plano para talunin ang mga mahiwagang nilalang. Kinabukasan ay tinipon nila ang lahat ng mga sundalo na maaari nilang makuha kasama ang mga kabalyero at mga taong may alam sa mahika, nagsagawa sila ng masusing paglalakbay patungo sa puok na kinaroroonan ng mga mahiwagang nilalang. Naramdaman ng mga halimaw na sila ay parating at nagumpisang sumugod sa kanilang daan, naghanda silang makipaglaban at sa pagkakataon na ito ang lahat ay nagtulungan na ng mahusay, sila Will, Menelder, at ang mga sundalo. Sa wakas ay nagtagumpay silang talunin ang mga nilalang sa labanan at dahil sa determinasyon na nararamdaman, hindi na sila nag-aksaya ng oras upang hanapin at labanan ang malalakas na halimaw subalit habang naglalakad ay may bigla silang naramdaman na kakaiba. Ipinahiwatig ni Will sa babae na huminto sandali at dinagtagal ay isang malaking nilalang ang biglang nagpakita mula sa kawalan. Ito'y gumagamit ng mahika upang itago ang sarili kung saan sinubukan ng binata na kausapin ito at nagbabakasakali na makahanap ng solusyon nang hindi na kailangang makipaglaban. Sa kabila noon ay hindi nakinig ang halimaw at ito'y sumalakay sa kanila gamit ang kanyang kapangyarihan, ginamit nila ang kanilang kakayahan at mahika upang talunin ang malaking kalaban at pagkatapos nito, nagsagawa sila ng pagsasaliksik sa mga lumang gusali sa paligid. Sa kanilang pag-iikot sa lugar ay may nakita silang lubos nilang ikinagulat, natagpuan nila si Rostov na nakatayo kung saan malalaman natin na nauna na pala ang lalaki sa gusali, doon ay natagpuan niya ang nagtatagong halimaw at tinalo ito ng mag-isa. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.